yan, ano ba ito? Oh, parang ngayon ko lang ito, nakita, ngayon ko lang 'to, nalaman. Meron palang all banks partners with MoneyPay. Uy, meron na palang MoneyPay, yan. Ano kaya 'to? Tingnan natin mga kaibigan, alam niyo na ba 'to, MoneyPay? Okay, so tingnan natin, hindi ko pa rin 'to masyadong alam guys 'no. Ang sabi dito 'no sa Daily Tribune, All Bank has officially launched a strategic partnership with MoneyPay, the flagship digital payments platform of Seven Pillar Integration Systems Corporation, to bring faster, more secure, and more accessible financial services to Filipino consumers and businesses. MoneyPay, all bank partners with MoneyPay. Wow, parang ano yan, parang GCash, gano'n. Parang ano, parang 'pag pinakinggan mo parang e-wallet, gano'n ba 'yun? MoneyPay, 'no? Sandali guys, tingnan nga natin. MoneyPay, 'yun. Ngayon ko lang narinig, itong MoneyPay na 'to, eh. Siguro kay Manny Pacquiao 'to. 'Yan 'no, MoneyPay. Ay, kay Manny Pacquiao nga siguro 'to 'no? Okey. So mga kaibigan parang bago siya 'no? Oh, so meron na siyang app guys 'no? Okey. MoneyPay. Okey, tingnan lang natin guys, provides easy and secure payments for your business, starts accepting payments via e-wallet, credit card, online banking, or over-the-counter payment centers, making it convenient and secure for customer to transact with you. Okay. So parang ano din, parang mga e-wallet, no? Hi, Emmanuel, palagay dito. Ay palagay ko kay Manny Pacquiao nga 'to 'no, kasi, si Manny Pacquiao din nakalagay diyan 'no. So yun po guys 'no, MoneyPay parang ano din siya, GCash 'no, at saka yung iba pang maraming mga ano, mga e-wallet, So hindi na natin babanggitin kasi wala naman sila ditong donation, eh. 'No, wala naman silang ano, hindi sila donor dito, so wag na nating banggitin 'no, mga kaibigan 'no. So, yun po guys 'no, so para siyang GCash itong, MoneyPay na 'to 'no, 'yan. So dun sa mga nakakaalam, yun dun sa mga nakasubok na ng MoneyPay 'no, paki-comment niyo nga po kung nasubukan niyo ng gumamit ng MoneyPay. Paki-comment, comment down po kasi ako bago po sa akin 'to, 'no, hindi ko pa masyadong alam. Sabi, all bank 'no, so lahat po ng bangko, all bank, eh. All bank or ano ba 'tong all bank na 'to? Is it lahat ng bangko or is it all bank? Meron bang all bank na, certain na name ng bangko 'no? So, bago lahat sa akin 'to guys 'no? So, officially launch a strategic partnership with MoneyPay, yeah, the flagship digital payments platforms of Seven Pillar Integration Systems Corporation. So mga kaibigan para daw mas faster, mas secure, at mas accessible ang financial services sa mga Pilipino, consumers, and businesses. Yan, pwede po tayong gumamit ng MoneyPay ni Manny Pacquiao, 'no? Kasi si Manny Pacquiao yung nandiyan, 'no? So siguro siya ang kinuha na, baka siya lang yung nag-i-endorse, 'no? Hindi natin alam. So later on titingnan natin mga kaibigan, 'no, deeper natin kung sino ba yung may-ari ng MoneyPay talaga na 'yan, 'no? 'Yan, 'yan. Yung nakalagay dito, Seven Pillar Integration Systems Corporation, 'no? 'Yan. So, punta na po tayo sa susunod, mga kaibigan na topic. Eto na,
protektahan at suportahan natin si Sara Duterte. Yan po ang sabi ni Vic Rodriguez, 'no. So ang sabi po dito ni Attorney Vic Rodriguez, protektahan at suportahan ang tanglaw ng Pilipinas. Wow! Tanglaw ng Pilipinas? Sandali, ano bang ibig sabihin ng tanglaw, 'no? Sandali guys, tanglaw, parang tanglaw sa umaga, tanglaw. Medyo ano 'no, medyo malalim na Tagalog. Sandali guys, titingnan ko lang sa dictionary, anong ibig sabihin ng tanglaw, 'no? Malalim yung Tagalog, eh. Tanglaw, ang pagkakaano kasi, pagkakaintindi ko sa tanglaw, yung sa, parang para siyang kung hindi star or yung kasikatan or yung pananaw mo 'no. So, tingnan natin kung anong particular meaning dito 'no, tanglaw. Tama nga ako guys. Tama, tama nga yung sinabi ko, tanglaw. Ito nga yung popularity, illumination, oh, 'di ba? Tama nga ako mga kaibigan, tanglaw, yun nga ang tanglaw 'no, tanglaw, oh. Correct nga ako 'no? Tanglaw, meaning guide or source of light in darkness, 'yan. Or puwede ring popular or puwede ring, kasikatan o okey pa pala yung aking ano 'no, yung aking vocabulary pagdating sa Tagalog, okey pa pala 'no? So, tuloy po natin 'no, yung, topic natin. Kasi sabi ni ano, ni Attorney Vic Rodriguez, eto daw si Vice President Sara Duterte ay tanglaw. Suportahan daw natin at protektahan ang tanglaw ng Pilipinas. Sus Mariosep, tanglaw ba yung ano, yung nagha-hire ng assassin? Tanglaw ba yung nagmumura ng PI sa pangulo? Tanglaw ba na matatawag yung nagmumura sa First Lady, sa dating Speaker of the House? Tanglaw ba na matatawag yung, oh, beheaded, pugutan ng ulo ang pangulo? Tanglaw bang matatawag yung maghuhukay ng bangkay at itatapon sa West Philippine Sea? Yan ba ang tanglaw para kay Vic Rodriguez? Aba, mukhang hindi tanglaw yan, baka tuklaw. Hindi yan tanglaw guys, kasi ang tanglaw dapat ano yan, eh, yung liwanag 'no, liwanag sa kadiliman. Yun yung tanglaw 'no, yung sa kasikatan ng araw, matatanglaw mo 'no, yung liwanag. O kaya sa dilim ng gabi, matatanglaw mo ang liwanag ng buwan. Yun ang tanglaw, 'di ba? It illuminates the darkness. Pero pagdating dito kay Vice President Sara Duterte, hindi po, eh. Kasi inamin niya mismo na siya po ay presidente ng impyerno. So, paano siya magiging tanglaw? Hindi po siya tanglaw, dahil siya po ay kadiliman. So, tuloy natin, Sabi dito, former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez is calling on Filipinos to protect and support. My God, protect? Ipo-protect natin 'yan. Ilan ba ang security details niyan? 'Di ba nasa 400 plus? May gulay, ako nga lang umuuwi ako from Manila, minsan 'no, katulad nung nakaraang 4 days ago yata o 5 days ago, dumating ako dito sa bahay namin 1:00, mag-a-2:00, wala naman akong security. Oh, 'di ba? Ang ginagawa ko lang nagpe-pray lang ako kay Lord for guidance na para ingatan ako sa aking, daraanan. Hawiin niya, hawiin ng Panginoon ang lahat ng mga masasamang tao.
sa aking daraanan para ako ay makarating sa aking bahay ng maayos at safe. So yun lang, yun, hindi lang, hindi lang. Kasi kapag ang Panginoon ang nag-protect sa atin, the best, mga kaibigan. Pero si Sara Duterte, bakit natin siya poprotektahan? Hello, 400 plus security details ni Sara Duterte, tapos tayo pa poprotekta sa kanya? Hmm, 'di ba guys? Oh, walang makakalapit sa kanya dahil ang dami niyang security. O kita niyo ang mga kaibigan nung pumunta siya sa Dubai, Dubai ba yun? Dubai? Dubai, Dubai. Nung pumunta siya sa Dubai, 'di ba? O sa Dubai, 'di ba mga kaibigan, nandun sa loob ng nandun sa loob ng, kung saan gaganapin yung events nila. Oh, grabe yung mga Howie Boys, ang dami. Tapos nakaganyan sila, Howie Boys. Tapos naglalakad si Sara Duterte, nakaganyan yung mga Howie Boys, lakad, lakad sila. Pagkatapos wala namang tao. May gulay. Bakit nakagano'n pa sila para silang nasa tondo na ang dami-daming crowd na hindi mo maintindihan. May gulay, walang katao-tao sa loob ng room pagkatapos nakagano'n yung mga Howie Boys. Talagang protektado nila si Sara Duterte. Tapos, pera natin yun. Oh, pera natin yun guys, tandaan niyo yan. Tuwing lumalabas si Sara Duterte sa bansa, pera natin ang ibinabayad sa kanyang security details at sa kanyang mga staff. Hmm. Hindi naman siya hindi naman siya gumagastos ng sariling pera, para sa security details niya, at saka sa kanyang staff. Ang gumagastos nun ay yung kanyang opisina, o 'di ba? Inamin 'yan ng OBP mismo, oh, 'di ba? So sabi dito guys, former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez is calling on Filipinos to protect and support Vice President Sara Duterte amid the flood control corruption scandal that has rocked the administration of President Bongbong Marcos. Sa gitna ng napakaraming inhustisya. Oy, inhustisya. Sa gitna daw ng napakaraming inhustisya or injustices na dinaranas ng mamamayang Pilipino at dulot may gulay. Parang hindi ko tumalunok. Biruin mo napakarami daw injustices ngayon. Kailan ba naganap ang 30,000 extrajudicial killings? 'Di ba sa panahon ni Duterte, na tatay ni Sara? Kailan ba naganap yung pagkakaso sa mga political enemies? Kailan ba naganap yun? 'Di ba sa panahon ni Duterte, pinakulong si Leila de Lima, gusto pang bawiin yung binigay ni Pinoy 'no, na na anong tawag dun, yung pagpapalaya niya kay Trillanes, gustong bawiin 'no, ni Duterte para ikulong ulit si Trillanes. Pinakulong din si Maria Ressa, may mga pinakulong din na mga journalist at may mga pinategi na mga journalist. Yun ang napakaraming injustices sa panahon ni Duterte o Rodrigo. Pero ngayon sa panahon ngayon, aba, sasabihin mong maraming injustices, aba naman, Vic Rodriguez, baka naman natutulog ka or sadya lang na ganyan ka kasi nahuli ka, Nahuli ka sa iyong korapsyon kaya pinatanggal ka, 'di ba? Open secret na 'yan, Ay hindi na nga 'yan sikreto, open na 'yan na ikaw ay nahuli sa iyong ginawang korapsyon kaya ka tinanggal as executive secretary ng ating pangulo. So ngayon, bitter ka, 'di ba? So sabi pa dito, mga kaibigan, ah, yun daw mga kaibigan 'no, garapal daw at habang kurakot at harapang kurakot at korapsyon. Higit naman ang pagtaas ng tiwala, kumpiyansa at pagmamahal kay Vice Presidente Inday Sara bilang tanglaw na nagbibigay liwanag at pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino.
nagpapatawa. Nagpapatawa po si Vic Rodriguez, mga kaibigan. Grabe 'no, grabe siya mga kaibigan, si Vic Rodriguez, nagpapatawa talaga. OMG! So, mga kaibigan, atin lang, basagin ang trip 'no, ni Vic Rodriguez. Ang sabi niya, habang habang garapalan daw ang pangungurakot 'no, sa administrasyon, habang talamak daw 'no, ang, ang etong nangyayari, higit naman daw ang pagtaas ng tiwala at kumpiyansa kay Sara Duterte. Mga kaibigan, he's referring to surveys. Survey. Alam naman natin mga kaibigan na ilang araw na naglalabas ng pa-survey ang kampo ni Sara Duterte para yung ano, yung brainwashing mga kaibigan 'no, i-brainwash ang utak ng mga Pilipino. Kasi nga impeachment na, impeachment. Nalalapit na po ang impeachment trial ni Sara Duterte. Yung trial talaga na siya talaga ay mako-convict, nalalapit na at may ICC pa, 'di ba? So mga kaibigan, naglalabas sila ng mga iba-ibang mga survey na pinapalabas nila na itong si Sara Duterte ay malakas. But the reality mga kaibigan, hindi po totoo na malakas si Sara Duterte. Guys, meron po tayong katibayan. May katibayan po tayo na peke ang mga survey na pinalalabas ng mga DDS. Oh, eto isa isa na mga kaibigan, yung ano, yung, kalaban 'no ng anak ni Congressman Akop. Oh, oh 'di ba guys, sa Antipolo naglaban 'yan, nagkaroon ng special election kasi namatay na nga si Congressman Akop. So naglaban ang anak ni Congressman Akop at saka yung si, Liaga 'no. Ngayon mga kaibigan, bago naglaban 'yan, itinaas siya ng bonggang-bongga ni Sara Duterte. Siya po ay itinaas yung kanyang kamay, meaning to say, inendorso siya ng bonggang-bongga ni Sara Duterte sa Antipolo. At naglabas po ng mga peke na survey. Nang sabi sa survey, pumapatak daw na nasa, kung hindi ako nagkakamali 'no, 78%. 78% etong, survey nitong kalaban 'no, ng anak ni Congressman Akop. So ngayon ang problema mga kaibigan, eto na, booking, nabuko, nabuko guys, na eto pala talagang mga pa-survey ng mga DDS na pinapalabas nila na etong, mga survey kay Sara Duterte na palaging nangunguna, palaging mataas, ay guys, talaga palang peke. Kasi naglabas 'di ba ng pa-survey ang mga DDS na ito daw si Liaga, itong, kalaban ng anak ni Congressman Akop ay landslide daw. Landslide daw guys, 78%, samantalang itong anak ni Congressman Akop na namatay ay 20% lang. Pero nung nandiyan na ang eleksyon, pagkatapos ng eleksyon mga kaibigan, lumabas ang resulta at landslide. Nanalo po ang anak ni Congressman Akop, landslide. So meaning to say, hindi po nanalo yung kanyang kalaban na inendorso ni Vice President Sara Duterte. So ibig po sabihin nito, talaga palang gawa-gawa lang yung mga pa-survey na inilalabas ng mga DDS. Para lang ano, i-condition ang utak ng mga tao na, "Uy, mananalo na yan, landslide." But in reality, mga kaibigan, hindi naman pala totoo. So kung titingnan natin itong nangyari 'no, na eleksyon, mga kaibigan, kung titingnan natin, makikita natin diyan guys, na power itong si Sara Duterte. Wala na talaga siyang power guys 'no, si Sara Duterte. Ito yun guys ah,
'Di ba na ano ko 'to, nai-content ko 'to nung mga nakaraang araw yata 'no? The camp of Redeliaga has filed a petition with the Commission on Elections seeking the disqualification of newly proclaimed Antipolo City Second District Representative Dr. Philip Bong Akop following the recent special election. Kasi landslide guys, etong anak ni Congressman Akop, landslide. At itong si Liaga nilampaso, itong si Liaga na bonggang-bongga na itinaas ang Vice President Sara Duterte. At naglabas pa sila ng peke na survey na naka 78% daw si Liaga at 20% lang daw si Akop. But in reality, pagkatapos ng eleksyon, landslide pala yung anak ni Congressman Akop. So meaning to say, ito ay ebidensya. Isa ito sa ebidensya, guys. Matibay na ebidensya na talagang peke, fake talaga ang mga inilalabas na survey netong mga DDS. 'Di ba? Mga kaibigan, no, bago tayo pumunta sa ating third topic, no, guys, susugan lang natin ito, no. Gusto ko kasing ipamukha sa kanila, na hindi talaga mananalo si Sara Duterte, no. So, bago tayo pumunta sa ating, ah, fourth topic na pala, fifth topic mga kaibigan, no. Panglimang topic, bago tayo pumunta sa ating panglimang topic, gusto ko munang, talagang establish, 'no, at talagang i-explain kung bakit hindi po mananalo si Sara Duterte. Ganito po kasi 'yan, 'no, sa kabila ng lahat ng ginagawa nilang pagpapalabas ng mga fake na mga survey, hindi po talaga sila mananalo. Okay, ganito po 'yan guys, 2022 election, si PBBM nakakuha ng 31 million strong votes. Sino ang bumoto kay PBBM? Marcos loyalists and Marcos supporters. Yan po solid Marcos loyalists and Marcos supporters. Tandaan niyo mga kaibigan, si PBBM hindi siya po pwedeng iboto ng Pinklawan, lalong hindi naman ng Dilaw. Nandyan si Leni Robredo. At yung Dilawan, never again to Marcos yan. Never again to martial law. So meaning to say, Dilaw, Pink, hindi boboto kay PBBM. Kay Leni yan. Pangalawa, hindi rin sila boboto kay itong mga isko niyan, hindi boboto kay PBBM. Siyempre, nandyan si isko eh. Itong mga Lacson, mas lalong hindi boboto kay PBBM. Nandyan si Lacson eh. May kilala nga ako na maka-Lacson, ang sabi sa akin, si Lacson na lang iboboto ko kahit na sabihin na talo, at least binoto ko yung gusto ko. O, di ba? So mga kaibigan, mga maka-Lacson, hindi yan boboto kay PBBM. At hindi rin bumoto kay PBBM yung Maka-Pacquiao at lalo na yung Dilaw at saka Pink. So ang bumoto lang talaga kay PBBM, Marcos loyalists at Marcos supporters. Kasi ang DDS hindi talaga yan boboto kay PBBM kasi siniraan siya ni Duterte. Siniraan siya ng bonggang-bongga, kesyo weak leader, naggaganon, at marami pang mga sinabi. 'Di ba? Spoiled brat. So meaning to say, ang boto talaga ni PBBM ay boto ng loyalista at saka Marcos supporters na ibinigay din natin kay Sara Duterte. Kaya nga si Sara naging 32 million, kaya nga siya lumamang, naging 32 million siya. Dahil yan sa Marcos loyalists and Marcos supporters, strong votes yan ni PBBM. Ngayon, sa 2028, ayaw na natin kay Sara dahil sa ginawa nilang pambababoy sa Pangulo natin. So, kukunin na natin ngayon yung 31 million. Wala nang 31 million si Sara. Ang matitira kay Sara, 1 million only. Ngayon may problema pa. Kasi maraming mga DDS ang umayaw na kay Sara. Pumunta sa kampo ni PBBM. O di ba katulad na nga lang ng mga malalaking influencer. Peebles Talakera, DDS yan, naging BBM na.
Madam Ellie, ang laki ng channel niyan, naging BBM na. Yung si Guillermina na si Duterte pa ang nagpapunta sa Davao, naging BBM na. Oh, at maraming followers na DDS naging BBM na. So meaning to say mga kaibigan, yung natitira na 1,000,000 dapat na boto ni Sara Duterte, mawawala na yun. So pagdating ng 2028 election, ang boto na lang ni Sara Duterte, hindi na siya aabot ng 1,000,000. Real talk tayo dito, walang personalan. Ang boto ni Sara Duterte sa 2028, hindi na aabutin ng 1,000,000. At ang ating ang ating ebidensya, ang dami na nilang destabilisasyon, hindi nagtatagumpay. Ang dami na nilang pagtawag ng kudeta, rally, hindi nagtatagumpay. Walang tao, meron mga langaw. Wala silang power, meron kilikili power. As in, wala nang magic. Yung sinasabing Duterte, wala na. Bakit? Kita nyo mga kaibigan, kahit nung 2025 election, hindi nila napanalo ang Duterte. Kahit na nag-threaten si Digong, ang sabi ni Digong, pinasabi kay Kitty, sabihin mo sa mga tao, kung hindi nila iboboto ang Duterte, kalimutan na nila ako. O hindi nga nanalo. Ibig sabihin, kinakalimutan na ng mga DDS si Digong. Wala nang magic ang Duterte. Kaya ngayon si Sara, mga kaibigan, ay nag-hold on na lang sa mga peking survey. Pero ang katotohanan, alam ni Sara na wala na talaga siyang pag-asa. Kaya nga mga agaw na lang ng kapangyarihan para mapaupo sa pwesto dahil alam niya na sa 2028 hindi talaga siya mananalo sa isang patas na eleksyon. Real talk tayo dito, walang personalan. Real talk lang, no? So yan ang katotohanan mga kaibigan, no? Kaya itong sinasabi ni Vic Rodriguez ay kasinungalingan yan mga kaibigan, no? Dahil si Sara Duterte kahit kailan hindi siya pwedeng maging tanglaw sa ating bansa. Dahil ang tanglaw sa bansa ay ang ating Pangulo, mabuting tao. Hindi magiging tanglaw sa bansa ang isang revengeful, ang isang tao na kapag mananalo sa pagiging Pangulo ay ipopokus ang kanyang effort, ang lahat ng kanyang mga atensyon sa pagpapabagsak, pagpapakulong at pagpapatsugi sa kanyang mga kalaban. Revengeful po si Sara Duterte. Hinding-hindi magiging tanglaw ang isang tao na katulad ni Sara Duterte. Real talk tayo dito, walang personalan. Diba? Kakulango. Luga, luga.